Ito po yung kasunod na video kung paano ilalagay sa sasakyan sa Mitsubishi Adventure. So, unang gagawin natin, tatanggalin itong compartment na box dito sa harap. Ayan. So, may dalawang tornilyo siya na tatanggalin para matanggal natin yung compartment. So, pag natanggal na yung tornilyo, so itabi muna natin yung compartment. Tapos makikita na natin yung temperature controller. Ayan, ito yung temperature controller. Ayan, may stock na temperature controller. Ayan, ito yung sensor niya na nakapasok dun sa evaporator. Ayan, so ito yung stock na temperature controller. Ayan, may mamalinya yan. So, yung linya na yan, yun yung gagamitin natin para mai-connect yung binili natin na replacement na temperature controller. And ito yung linya. So, may green, may blue, red na wire, tsaka yung black. So, mamaya, makita natin kung paano i-wiring ito. And so, ang gagawin muna natin, tatanggalin muna natin yung takip ng head unit para matanggal natin yung takip naman ng mga controller sa aircon. And so, meron siyang isang tornilyo, tatanggalin yun. And pag natanggal na yun, pwede na nating hugutin yung pinakatakip. Yan. So, pwede tayong gumamit ng card. O kaya, ito mas maganda to, itong pry tools. And para mas madali siyang matanggal. Maiwasan pa yung gasgas sa gilid. Yan. So, pag natanggal na to, matatanggalin natin yung wire nung sa hazard. Yan, para matanggal natin yung takip, para makita natin yung wire sa likod ng controller ng aircon. Yan, so ito yung controller ng aircon, yung temp controller. Yan, may dalawang wire yan sa likod. Yan, kung susundan natin yan, hanggang dun sa likod o sa socket niya, meron kasing connector yan. Yan, tabi muna natin yun. Ayan, so yung connector niya, ito, ayan. Ayan, so para matanggal to, kailangan may push natin yung pinaka-lock. So yun yung, meron kasing unang gumawa nito nirekta niya yung temperature switch o controller para direkta na buhay yung compressor. So ibig sabihin, hindi na nag-automatic yung compressor. Yan, so kung babalik tayo dito sa evaporator, yan, makikita natin yung linya dito. Ito yung dalawang linya na papunta dun sa thermostat, dun sa temperature controller. Yan, so nakasaksak yun sa stock na thermostat. So gagamitin din natin yung wire na yan dun sa ilalagay natin na replacement na temperature controller o thermostat. Yeah, so yung dalawang wire na yan yung papunta dun sa temperature level. Yung nasa dashboard, yung kulay blue na knob. Yeah, so tatanggalin natin ito. Itong stock na thermostat. Ayan. So, ito yung wire ng stock na thermostat na papunta dun sa temperature level. Ayan. Tapos ito yung temperature controller na replacement. So, ang gagawin natin,
Para mai-connecta natin yun, tatanggalin natin yung pinaka-potentiometer. Tapos ikakat natin yun, yung wire na to. Yun ang idudugtong natin dun. Yan, itong wire na ito yung nakadugtong dun sa temperature level. Yan, yung sa kulay blue. Yan, so idudugtong natin yan. Ito yung replacement na binili natin. Tinanggal ko na yung potentiometer. Ayan. So, dyan natin idudugtong yung dalawang yellow na wire. Ayan. So, naidugtong ko na yung dalawang yellow na wire. Wala namang problema kahit baligtad yan. Ayan. So, yan. Naidugtong ko na yung dalawang wire. Nahinang ko na. Yan. Bilang kapalit ng potentiometer. Kasi ang magagamit na potentiometer, yung nasa mismong dashboard, yung kulay blue na iniikot na temperature level. Para maging stock pa rin siya. Yan. So, ito yung temperature sensor. Kailangan natin tanggalin yun. Yan. So, tanggalin lang yung clip na dalawa. Yan. Para mahugot natin itong temperature sensor ng stock na thermostat. Yan. Tapos, ibaba lang natin yung pinaka-kaha ng evaporator. Ayan. Tapos, hilahin natin ng dahan-dahan. And so, medyo mahirap tanggalin kasi isang kamay lang yung gamit ko. And, pero, pag dalawang kamay gamit nyo, madaling siyang matatanggal. And dahan-dahan lang yung pagtanggal. And para hindi masira. And pag hinila nyo yung bandang ibaba ng takip, matatanggal nyo na yung mismong sensor. And kaya tinanggal natin ito kasi papasok natin dito. Yan, tinanggal natin ito kasi papasok natin doon yung sensor ng replacement na thermostat. Yan, so idalagay din natin siya doon sa kung saan nakalagay yung dating sensor para makadetect din siya ng lamig. Yan, so naipasok ko na siya. Ayan, eksakto doon sa kung saan nakalagay yung dating sensor. Nasibalik lang natin yung dalawang clip ng box ng evaporator. Yan, so ito yung pangalawa. Yan, so okay na. Nakalagay na yung sensor. Tapos yung sinasabi ko panina, ito yung replacement na thermostat. Yan, nilagyan ko kasi ng connector ito para madali rin tanggalin pag gustong palitan. Yan, so, ang wiring nito ay ang wiring niya, yung kulay green, sa green siya. Yung kulay blue na may red na stripes, ito yung nakalagay sa red. Yan, so, yun yung wiring niya. Yan, tapos itong black, ito siya sa black. Yan, so, yun lang wiring niya. Yan, so, nailagay ko na. Yan, so yung blue na may red sa red, tapos yung black sa black, tapos yung green sa green. Yan, nilagyan ko siya ng connector para madali siyang tanggalin. Yan, para matesting natin yung knob ng aircon, yung kulay blue na temp level. Yan, kung meron ba yung tester, pwede nyong isaksak yung dalawang test probe dun sa socket niya. Tapos ilagay nyo dito sa continuity. And kung digital, mas maganda. Makikita niyo yung resistance kung gumagana talaga. Yan, so iikot natin ito. Yan, pag inikot natin yan, dapat gumalaw yung number. Ayan. So, pababa siya. So, ibig sabihin, gumagana ng maayos yung temperature level. Yan. So, tinesting muna natin para sure na gumagana. Yan, so ulitin natin sa black na wire, tapos yung green na wire, tapos yung blue na may red na stripe, yun yung sa red na wire. Yan, yun yung connection niya. Tapos yung nilagay natin na isa pang socket kanina na kapalit ng potentiometer. Yan, so yun yung wiring. Yan, yun yung papunta dun sa
temperature level. Yan. Yan, basing kumukontrol dun sa lamig. Yan, so buhay na yung makina. Makikita natin na hindi pa tumataas yung RPM. Kasi pagka nagka-aircon ka, tataas yung RPM. Yan, makikita nyo nun. Pagka binuhay kasi yung pandang, dapat hindi tataas yung RPM kasi hindi pa bukas yung compressor. Yan, tingnan natin kung gagana yung replacement na nilagay natin. Dapat tumaas yung RPM. Yan, so nakita nyo ba tumaas yung RPM? Ibig sabihin nag-engage na yung clutch ng compressor o bumana na yung compressor. Yan, tapos may maririnig kayo na tunog ng relay dun sa thermostat. Yan. So, yan ang normal. Kapag ka pinihit yung temperature level, dun pa lang dapat mag-engage so gagana yung compressor. Ayan. So, pagka dumamig na yan, kusa na rin siyang mamamatay. Kagaya din siya ng stock na thermostat. Kasi nasa loob din yung sensor niya para makita niya yung lamig na na-reach na niya yung lamig. Kusa na siyang mag-automatic na mamamatay. Tapos pagka uminit ulit, kusa din siyang mabubuhay. Yan. So, makikita nyo, buhay yung compressor niyan. Yan, nilapit ko yan. So, mataas ang RPM. Pag pinatay, bababa. Ibig sabihin, patay din yung compressor. Pag binuhay ulit, tataas ulit yung RPM. Yan. So, yun kasi yung indikasyon na buhay yung compressor. Tataas yung RPM. So, gumagana itong replacement na thermostat na ginamit natin. Huwag niyang pansinin yung voltmeter kasi sira yun. Yan. So, ito yung replacement na thermostat. Tandaan natin na yung sensor dapat pagkatapos ng evaporator, dun siya ilalagay para makadetect siya ng lamig. At kusa siyang mamamatay at mabubuhay. Hindi bago yung evaporator. Yan, so ito yung final output. Yan, naka-cable tie siya para hindi siya gumagalaw. 3 cable tie yung ginamit ko. Yan, so ilalagay na lang yung mga takip yan. Takip. Tapos goods na siya. So okay itong replacement na to. Nasubukan ko na. At talagang gumagana siya kagaya nung stock na thermostat. Yan, kaya kapag may problema yung aircon ninyo na hindi nag-automatic yung compressor na namamatay, ito magandang replacement itong ilagay natin na to.